Sa ilalim ng isang burol sa China, higit 2,000 taon nang nakabaon at nakasilyado ang libingan ni Haring Sihong. Ayon sa mga kwento, may mga nakamamatay na patibong at isang sumpa ang nagbabantay dito. Noong 2024 naman sa Petra ng Jordan, nadiskubre ng mga archaeologist sa likod ng kilalang treasury ang isang lihim na libingang silid na may 12 batong kabaong. At sa Turkey naman, aksidenteng natuklasan ng mga manggagawa ang isang napakalaking underground city. Ito ang mga nakakagulat na silid na natagpuan sa likod ng mga kilalang sinaunang istruktura. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sanang kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Alam ng marami ang tungkol sa Terracotta Army, pero kakaunti lang ang nakakaalam na ang tunay na libingan ng unang emperador ng China na si Qin Shi Huang ay hindi pa rin nabubuksan hanggang ngayon. Nananatili itong nakabaon sa ilalim ng lupa malapit sa Xi'an at hindi pa rin nagagalaw sa loob ng mahigit 2 milenyo. Gumamit na ng ground-penetrating radar at iba pang advanced na teknolohiya ang mga eksperto at ang nakita nila sa ilalim ay kamangha-mangha. At ito ay isang buong underground complex. May malaking silid at makakapal na pader. Ayon sa ilang sinaunang tala, may mga ilog daw ito ng Mercury at kisame na parang kalangitan. May mga bituin at constellation pa. Ang Mercury ay hindi lang basta alamat. Nang suriin ng mga siyentipiko ang lupa sa ibabaw ng libingan, lumabas na mataas talaga ang antas ng Mercury na sumusuporta sa mga lumang kwento. Kaya naman, nananatiling maingat ang gobyerno ng China sa pagbubukas nito, hindi lang dahil sa takot na masira ang laman sa loob, kundi pati na rin dahil sa sinasabing sumpa at mga patibong. Kaya hanggang na ngayon, nakasilyado pa rin ito at isa ito sa nakalalasong libingan na posibleng isa sa pinakamagarbo sa kasaysayan. Malamang nakita mo na ang Petra Treasury, ang napakaganda na lugar na inukit sa bato na madalas ibahagi ng mga turista. Pero noong 2024, gumamit ng scanning technology ang mga archaeologists sa ilalim nito at nadiskubre nila ang isang lihim na crypt. Isa itong libingang silid na malalim ang pagkakaukit sa ilalim ng lupa at may 12 stone sarcophagi o kabaong at lahat ay selyado at hindi nagalaw sa loob ng halos 2,000 taon. Tinatayang mula pa ito noong unang siglo, kasabay ng kasikatan ng Petra sa ilalim ng pamumuno ng mga nabatean, ang sibilisasyong umukit ng buong lungsod sa gilid ng bundok. Ang mas nakakapanabik dito, halos wala tayong alam tungkol sa mga kaugalian nila sa paglilibing. Konti lang ang naiwan nilang kasulatan, kaya naman ang pagkakatuklas ng crypt na ito ay itinuturing na malaking tagumpay sa larangan ng archaeology. Ang mga kabaong ay maayos ang pagkakaayos at halatang para ito sa mga maharlika o posibleng mga hari. Patuloy pa itong pinag-aaralan pero sa ngayon pa lang, binago na nito ang pananaw ng mga eksperto tungkol sa Petra. Sino ang mag-aakala na sa likod ng pinakakilalang bahagi ng Petra ay may lihim na nakatago sa ilalim nito? Ang isa naman na ito ay isa rin itong natuklasan ng hindi inaasahan. Noong 2020 sa bayan ng Midyat, Turkey, nagkukumpuni lang ng isang gusali ang mga manggagawa ng aksidenteng mabutas ang isang pader. Dito nila nadiskubre ang isang lagusan at mula roon ay bumungad ang isang napakalawak na underground city. Tinawag itong Matiatet sa ngayon, 49 na silid na ang natutuklasan at lahat ay inukit sa solidong limestone. Pero iyon ay maliit na bahagi pa lang. Ayon sa mga eksperto, umaabot ang buong lungsod ng higit 1 kilometro at maaaring pinamugaran ng hanggang 70,000 na katao. Hindi ito basta taguan dahil isa itong buong lungsod sa ilalim ng isa pang lungsod. May mga simbolo ng Christianity sa ilang kwarto at may mga palatandaan na ito ay ginamit din ng mga Hudyo o ng mas sinaunang relihiyon. Ipinapahiwatig nito na ginamit ang lungsod sa iba't ibang panahon, lalo na noong panahon ng mga pag-uusig ng mga Romano kung saan ipinagbabawal ang Kristyanismo. Nakakabigla isipin na ang lahat ng ito ay nakatago lang pala sa ilalim ng modernong syudad. At sa ngayon, maliit na bahagi pa lang ang nahuhukay at malamang ay marami pang lihim ang natutulog sa kailaliman nito. Ang lugar naman ito sa Lebanon na tinatawag na Byblos ay isa sa pinakamatanda na lungsod sa buong mundo. Pero sa ilalim ng makasaysayang lungsod na ito, may mga nakakagulat na lihim na natuklasan. Sa ilalim mismo ng dating templo sa lungsod, nadiskubre ng mga archaeologist ang isang sinaunang libingan na may kakaibang disenyo, mga vertical shaft tombs na diretsong inukit pababa sa solidong bato. Itong mga shaft ay parang malalim na balon na diretso sa mga libingan ng mga mayayamang tao noong Bronze Age. Sa ngayon, 9 na shaft tombs na ang natutuklasan, karamihan ay puno ng kayamanan gaya ng mga alahas, ginto, armas, at iba't ibang artifact na halatang galing pa sa ibang bahagi ng mundo. Ipinapakita lang nito kung gaano kalawak ang koneksyon ng mga pinunong ito sa ibang sibilisasyon. Ang ilang libingan ay may estilo na tila hango sa mga libingang Egyptian at hindi na nakakagulat
dahil daan-daang taon ding malapit ang ugnayan ng Biblo at Egypt, lalo na sa kalakalan. Ang Teotihuacan naman sa Mexico ay matagal ng misteryo. Hanggang ngayon, walang may siguradong alam kung sino ang nagtayo ng sinaunang syudad na ito. Pero noong 2017, mas lalong naging kahindik-hindik ang lahat ng matagpuan ng mga archaeologists ang isang tagong lagusan sa ilalim ng Pyramid of the Moon. Mga 30 feet ang lalim nito at umaabot hanggang sentro ng pundasyon ng pyramid. Sa loob nakakita sila ng mga alay tulad ng obsidian blades, jade, buto ng hayop at ang pinakanakakagulat ay mga bakas ng mercury, isang kemikal na bihirang makuha at delikado pa. May ilang silid sa ilalim ng lupa na ang ayos ay kamukha ng layout ng lungsod sa ibabaw, parang miniature version ng mismong Teotihuacan. Dahil dito, iniisip ng ilang eksperto na ang tunnel ay simbolo ng underworld o kabilang buhay, isang salamin ng mundo sa ibabaw. Malinaw na ang mga taong nagtayo nito ay obsessed sa tema ng kamatayan, muling pagkabuhay at kalawakan. At ang lagusang ito ay akmang-akma sa paniniwalang iyon. Noong 2014 naman, sa hilagang bahagi ng Greece malapit sa sinaunang lungsod ng Amphipolis, nadiskubre ng mga archaeologist ang isang napakalaking libingan na agad iniuugnay kay Alexander the Great. Ang lawak nito ay sobra sa karaniwang libingan ng panahong iyon at ang buong libingan ay nakatago sa ilalim ng isang dambuhalang burol na gawa sa lupa at bato, hugis perpektong bilog. May mahabang pasilyo ito na binabantayan ng mga estatwang Sphinx at sa loob ay may mga silid na selyadong-selyado. Natagpuan sa loob ang mga detalyadong mosaic tiles, estatwa at ang pangunahing libingan na may mga buto. Pero hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na sagot kung sino ang nakalibing doon. May mga nagsasabing isa itong general ni Alexander o posibleng kamag-anak niya. Ang disenyo ng buong libingan ay sobrang detalyado at protektado at may mga nakatagong pader, saradong mga chamber at mga pasilyong tila sinadyang gawing mahirap pasukin. Tila may itinatagong napakahalaga dito o kaya naman ay isang napakahalagang taong nais nilang panatilihing ligtas mula sa mga magnanakaw o mga mata ng mundo. Patuloy pa rin ang paghuhukay dito at umaasa ang lahat na balang araw ay matutuklasan kung sino talaga ang nakalibing sa misteryosong libingang ito. Sa ilalim naman ng lungsod ng Rome, may isang nakatagong istruktura na halos walang nakakaalam at ito ay ang Porta Maggiore Basilica. Nadiskubre lang ito noong 1917 at aksidente pa. Habang nagtatayo ng linya ng tren ang mga manggagawa, napukpok nila ang bubong ng tila isang malaking silid sa ilalim ng lupa. Nang kanilang siyasatin, natuklasan nilang isa pala itong sinaunang basilika mula pa noong unang siglo BCE. Pero hindi ito simbahan, ito ay tila isang pribadong lugar na tagpuan ng mga taong may kakaibang paniniwala. Sa mga pader nito, may mga ukit sa plaster na kakaiba sa karaniwang Romanong relihiyon noon. Ayon sa mga eksperto, ginamit daw ito ng isang misteryosong grupo na tinatawag na Neo-Pythagoreans. Naniniwala sila sa walang hanggang kaluluwa, mga ritual na panlinis ng espiritu, at mga sikreto sa likod ng mga numero. Hindi sila gaanong tinanggap ng lipunang Romano, kaya't malamang ay nagtatago sila sa ilalim ng lupa. Hanggang ngayon, bihira itong buksan sa publiko. Kaya kung hindi mo alam kung saan ito eksaktong matatagpuan, malamang ay di mo ito makikita kailanman. Ang sinaunang lungsod naman ng Marina ngayon ay bahagi ng Syria, ay kilala na bilang isang engrandeng sentro ng kabihasnan noon. May mga palasyo, templo at matatalinong sistema ng patubig. Pero noong 1930s, nadiskubre ng mga archaeologist ang isang kwarto sa loob ng palasyo na selyado at punong-puno ng higit 25,000 clay tablets. Parang sinaunang opisina ito, isang archiving room na naglalaman ng mga sulat at tala mula pa noong 1800 BCE. Nakasulat ang mga ito sa cuneiform script, isa sa mga pinakaunang anyo ng pagsusulat sa kasaysayan. Hindi lang ito simpleng record, may mga tala ng panaginip, babala, estratehiyang militar, at mga kakaibang ritual. Dahil sa pagkakatuklas na ito, mas naunawaan ng mga historiador kung paano pinapatakbo ng mga Mesopotamian ang kanilang lipunan at kung ano ang mga paniniwala at pang-araw-araw na gawain nila noon. Sa sinaunang lungsod ng Dolavira, na itinayo ng Harappan Civilization mahigit 4,000 years na ang nakararaan sa India, nadiskubre ng mga archaeologists ang dalawang kakaibang silid. May maliliit na siwang sa kisame ang mga ito na tumatama ang araw sa partikular na anggulo sa tiyak na mga araw ng taon. Ayon sa mga mananaliksik, posible itong ginamit bilang mga sinaunang observatory o tagamasid ng kalangitan. Walang iniwang mga nakasulat na tala ang Harappans, kaya't ang mga ganitong natuklasan ay napakahalaga para maunawaan ang kanilang kultura. Bagamat simple at maliit ang mga silid, malinaw na sinadyang itayo ito ng may eksaktong pagkakahanay para masubaybayan ang galaw ng araw at mga bituin. Maaaring gamit ito para sa pagsasaka o mga ritual.
Kilala na ang Harappans bilang magaling na tagaplano ng lungsod na may tuwid at maayos na mga daan at mahusay na sistema ng tubig, kaya hindi na nakapagtataka kung pati astronomy ay bahagi rin ng kanilang karunungan. Noong 2022 naman, gumamit ang mga mananaliksik ng LIDAR scanning sa Bandhavgarh Tiger Reserve sa India, isang makapal na kagubatan na protektado para sa mga tigre. Ang teknolohiyang ito ay gumagamit ng laser mula sa ere upang makita ang mga estruktura sa ilalim ng makakapal na gubat. At dito, nadiskubre nila ang 26 na sinaunang kuweba ng mga Buddhist. Ang bawat kuweba ay inukit sa bato, may malalaking kisame, haligi, estatwa, dambana at mga lumang inskripsyon sa pader. Dahil ito ay nasa isang protektadong teritoryo ng mga tigre, nanatili itong ligtas at tago sa mahabang panahon. Batay sa estilo at mga inskripsyon, ang ilang kuweba ay mula pa sa ika-2 siglo BCE, habang ang iba ay mula sa ika-11 siglo CE. Ibig sabihin, mahigit 1,000 taon na nanirahan at nagdasal ang mga monghe sa mga liblib na kuwebang ito, malayo sa kabihasnan, tahimik at banal, at ayon sa mga eksperto, maaaring ito pa lang ang simula. Posibleng may mas marami pang kuweba sa paligid na hindi pa natutuklasan.